Ang amoy ng bagong linis na sahig ay bumalot sa malaking sala ng Montelibre Mansion. Bawat sulok, bawat antigong kasangkapan ay pinaninindigan ni Carmen ng kanyang pagod at tiyaga. 10 taon na siya sa bahay na ito, naglilingkod ng tapat. Umaasang ang bawat butil ng pawis ay magsisilbing pundasyon para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang munting anghel, si Mia. Napangiti si Carmen habang sumisilip sa likod bahay. Naroon si Mia, tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang paru-paro. Ang kanyang halakhak ay musika sa tenga ni Carmen. Mas matamis pa sa anumang kanta. Iyon ang kanyang buhay, ang kanyang pag-asa. Hindi na mahalaga kung ano ang tingin sa kanya ng mundo. Basta't si Mia ay masaya at ligtas. Ate Carmen, pakitawag nga si Mia. Malapit nang dumating ang bisita ni Sir Alejandro. Utos ng isa pang katulong, si Aling Nena. Tumango si Carmen, pinunasan ng noo. Sige, Aling Nena. Nilapitan niya si Mia, pinunasan ng pawis sa buhok ng bata. Anak, tama na muna ang laro. May bisita raw si Sir Alejandro. Sumimangot si Mia, pero sumunod pa rin. Mahaba-habang araw na naman, naisip ni Carmen. Lalo na kung narito ang bisitang yon. Hindi nagtagal, dumating si Patricia Aragon. Kilala siya sa buong Maynila. Maganda, mayaman, at ubod ng taas ng tingin sa sarili. Agad itong umupo sa sofa. Ang mga mata ay mapanuri. Tila naghahanap ng dumi kahit saan. Carmen, pakidala ang inumin at siguraduhin mong hindi madumi ang baso mo. Baka may sakit ka pa. Malamig na utos ni Patricia, hindi man lang tiningnan si Carmen. Napakagatlabi si Carmen. Sanay na siya. Ganyan talaga si Patricia. Ngunit sa tuwing sinasabi niya iyon, tila may tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi lang siya katulong, isa siyang tao. Masusunod po, Ma'am Patricia. Mahinahon niyang sagot, yumuko ng kaunti. Habang inihahanda ang inumin, naririnig niya ang boses ni Patricia na tumataas. Alejandro, bakit pinapayagan mo ang mga katulong na magkalat sa buong bahay? Look at this vase! Sabi ni Patricia, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Narinig ni Carmen ang tunog ng nabasag na bagay. Napalingon siya. Bumilis ang tibok ng puso. Nakita niya si Mia, nakatayo sa tabi ng isang basag na porselana na florera. Nanginginig ang bata. Malapit nang umiyak. Mukhang nadulas lang ito habang naglalaro. Mia! Sigaw ni Patricia. Ang mga mata ay nanlilisik. Ano ang ginawa mo? Bata ka? Lumapit si Patricia kay Mia. Hawak ang braso ng bata nang mahigpit. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Ang mahal-mahal nitong florera. Mas mahal pa sa buong buhay mo. Nanginginig si Mia. Nagsimula ng umiyak. Sorry po. Sorry po. Nakita ni Carmen ang kamay ni Patricia na umalsa. Isang malakas na sampal ang nakita niyang paparating. Hindi siya makakapayag. Hindi sa kanyang anak. Binitawan niya ang tray, tumakbo papalapit at niyakap ng mahigpit si Mia. Ang kanyang likod ang sumalo sa bagsik ng palad ni Patricia. Pak! Ang tunog ng sampal ay umaling-aungaw sa buong silid. Mas malakas pa sa tunog ng basag na florera. Naramdaman ni Carmen ang hapdi sa kanyang pisngi, ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang ulo. Ngunit mas masakit ang nakita niyang takot sa mga mata ni Mia. Napayuko si Carmen yakap ang anak at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi niya alintana ang kirot sa pisngi, kundi ang kirot sa puso. Ang pagtitiis niya, ang pagiging kimi niya, ay hindi niya hahayaang maging dahilan para masaktan ang kanyang anak. Narinig niya ang hikbi ni Mia sa kanyang balikat. At pagkatapos ang katahimikan, tumingala si Carmen. Nakita niya si Alejandro, nakatayo sa bukana ng sala. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Nakita niya ang lahat. Ang sampal, ang pag-iyak ni Mia, ang hapdi sa kanyang pisngi. At ang galit sa mga mata ni Patricia
na ngayon ay nakatuon na kay Alejandro. Ang sampal na yon ay hindi lang tumama sa pisngi ni Carmen. Ito ay tumama sa pader ng kanyang pagtitiis. At sa puso ni Alejandro na ngayon ay tila nagigising mula sa mahabang panaginip. Ang sampal. Ang tunog niyon ay umaling-awngaw pa rin sa tenga ni Alejandro. Mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Nakita niya ang pagbagsak ni Carmen, ang pagyakap niya kay Mia, ang pamumula ng pisngi nito. At ang mukha ni Patricia, walang pagsisisi, tila nagtatagumpay pa. Dati, sanay si Alejandro sa mga pagtatalo. Sanay siya sa malamig na pagtrato ni Patricia sa mga katulong. Sanay siya sa pagiging pasensyosa ni Carmen. Ngunit ito, ibang usapan ito. Isang bata, isang inosenteng bata, at ang inang handang sumalo ng sakit para sa kanyang anak. Bumalik sa isip niya ang mga gabing naririnig niya ang kanyang ina na umiiyak dahil sa pangungutya ng mga kamag-anak. Ang mga tingin ng paghamak sa kanila ng mga Aragon dahil lang sa hindi sila kasing yaman o kasing makapangyarihan. Ngayon, nakita niya ang lahat ng iyon sa mata ni Carmen. Ang paghamak, ang sakit, at ang katahimikan. Alejandro, ano ba ang tinitingin-tingin mo riyan? Ang lampalampa kasi ng bata. Dapat maturuan niya ng leksyon, galit na sabi ni Patricia. Tila walang paki sa nangyari, ngunit may bumara sa lalamunan ni Alejandro. Ito na. Hindi na ito tungkol sa tradisyon, sa negosyo, o sa kung ano ang sasabihin ng lipunan. Ito ay tungkol sa tama at mali. Tungkol sa dangal. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila may bigat. Nang makalapit, tiningnan niya si Patricia. Ang kanyang mga mata ay matalim. Iba sa karaniwan niyang kalmado. Patricia, nagsimula si Alejandro. Ang kanyang boses ay malamig at malalim. Ikinagulat ng lahat. Hindi mo dapat ginawa iyon. Napatawa si Patricia, mapanlait. Ano ang ibig mong sabihin, Alejandro? Pinoprotektahan mo ang katulong na ito? At ang kanyang anak na clumsy? Ito ba ang gusto mong mapangasawa? Isang babaeng walang breeding, walang galang? Nagulantang si Carmen sa sinabi ni Patricia. Hinigpitan niya ang yakap kay Mia, na ngayon ay tahimik na lang umiiyak. Hindi na ikaw ang papakasalan ko, Patricia. Ang mga salitang yon ay parang bomba. Bumagsak ang katahimikan. Pati ang hangin ay tila huminto. Ang mga katulong na nagmamasid sa malayo ay nagkatinginan. Si Patricia ay tulala. Ang bibig ay nakabukas. Ano? Ano ang sabi mo? Halos pabulong na tanong ni Patricia. Ang mga mata ay nanlilisik sa gulat at galit. Sabi ko, kinakansela ko ang ating kasal. Mariing ulit ni Alejandro. Ang kanyang tinig ay matatag. Hindi ko maaaring pakasalan ang isang babaeng walang respeto sa kapwa at kayang saktan ng isang inosenteng bata. Ito ay hindi tungkol sa uri, Patricia. Ito ay tungkol sa pagiging tao. Namumula sa galit si Patricia. Hindi mo magagawa yan, Alejandro. Sisirain mo ang pangalan ng Montelibre. Sisirain mo ang kasunduan ng ating mga pamilya. Hindi ka man lang ba nag-iisip? Naisip ko na ng matagal, Patricia. Sagot ni Alejandro. At sapat na ang aking pagtitiis. Ngayon, gusto kong umalis ka sa bahay ko. Ngayon na. Humakbang si Patricia papalapit. Ang mga mata ay tila naglalabas ng ngiapoy. Magbabayad ka, Alejandro. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ito. Sisirain ko ang kumpanya mo. Sisirain ko ang babaeng ito. At sisiguraduhin kong wala ng Montelibre na makakatayo. Tumalikod si Patricia at mabilis na lumabas. Padabog na isinara ang pinto. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasamang bigat. Lumuhod si Alejandro sa tabi ni Carmen. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Mia. Carmen? Mia, ayos lang kayo? Napakapit si Carmen kay Mia. Si Sir Alejandro. Salamat po.
pero "Huwag kang mag-alala, Carmen," sabi ni Alejandro. Ang boses ay malumanay. "Hindi ko hahayaang saktan niya kayo. Aling Nena, pakisama po si Carmen at Mia sa guest room sa itaas. Siguraduhin pong ligtas sila." Tumango si Aling Nena habang gulat na gulat pa rin. Nang makapanatag sina Carmen at Mia sa guest room, pumalik si Alejandro sa sala. Naroon na ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit at pagkabigo. "Alejandro, ano ang ginawa mo?" Sigaw ng kanyang ama, si Don Ricardo. "Sinira mo ang ating pamilya. Sinira mo ang pangalan ng Montelibre, ang mga Aragon. Hindi tayo papayagan." "Ama, hindi ko na kayang panindigan ang kasal na yon," sagot ni Alejandro. Matatag ang boses. "Hindi ako makakapagpakasal sa isang babaeng ganoon. Hindi iyon tama." "Tama? Ano ang alam mo sa tama, Alejandro? Ito ay tungkol sa negosyo, sa kapangyarihan, sa ating lugar sa lipunan," galit na sabi ng kanyang ina. "Pinili mo ang isang katulong kaysa sa pamilya ng Aragon. Pinili mo ang kahihiyan." "Mas mahalaga ang dangal kaysa sa kapangyarihan, ina," sagot ni Alejandro. "Hindi ko hahayaang yurakan ang dangal ng sinuman sa ilalim ng bubong na ito, lalo na ng isang inosenteng bata." Umalis si Alejandro. Iniwan ang kanyang mga magulang na puno ng galit. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laban. Ang laban para sa kung ano ang tama. Kinagabihan, habang nakaupo si Alejandro sa kanyang opisina, nakaramdam siya ng bahagyang paggaan ng loob. Ginawa niya ang tama. Ngunit ang kagaanan ay napalitan ng kaba nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Nagsisimula pa lang ang pagdurusa mo, Alejandro Montelibre. Sisiguraduhin kong wala kang matitira, pati ang katulong mo." Kasabay nito, natanggap din ni Carmen ang isang text message mula sa kanyang pinagtatrabahuhan. "Miss De Los Reyes, pasensya na po. Hindi na po namin kailangan ang serbisyo ninyo. Salamat po." Ang mensahe sa cellphone tapo ni Carmen ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. "Hindi na po namin kailangan ang serbisyo ninyo." Walang paliwanag, walang paalam. Pagkatapos ng 10 taon, napakagatlabi si Carmen. Pilit pinipigilan ng luha. Isa na naman siyang walang trabaho. Paano na si Mia? Paano na ang pag-aaral ng anak niya? Ang mga pangarap niya para kay Mia, unti-unting nadudurog sa harap ng kanyang mga mata. Ilang araw ang lumipas, pilit siyang naghahanap ng bagong trabaho. Nagpunta siya sa mga ahensya ng katulong, sa mga bahay na may nakapaskil na "Wanted Yaya" o "Wanted Katulong." Ngunit bawat lugar na kanyang puntahan, tila may isang pader na humaharang sa kanya. "Pasensya na po, ma'am. Puno na po kami. Wala po kaming posisyon ngayon." Ikaw po pala si Carmen de los Reyes. Pasensya na po. Hindi po kami tumatanggap ng may ganoong record. Ang huling sinabi ng isang ahensya ay parang kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Anong record? Alam niya. Alam niyang may kinalaman ito sa pamilya Aragon. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog si Mia sa isang maliit na upa nilang apartment, tahimik na umiiyak si Carmen. Ang dating matapang na Carmen na sumalo ng sampal para sa anak ay tila naglaho, napalitan ng isang babaeng puno ng takot at pangamba. Ang kanyang mga pangarap para kay Mia ay tila imposible nang abutin. Ang lahat ng pagtitiis niya, tila wala ng saysay. Samantala, sa isang mas malaking ngunit mas malungkot na opisina, si Alejandro Montelibre ay nakaharap sa isang tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang company, ang Montelibre Enterprises, ay unti-unting sinisira. Mga kontrata ay kinakansela. Mga imbestigasyon sa buwis ay nagsisimula na. Ang mga auditor ay halos araw-araw na sa kanilang opisina. "Sir, malaki po ang nalugi natin sa deal sa Valencia Group. Bigla silang umurong," sabi ng kanyang finance manager. Halatang alalang-alala. "Alam ko," sagot ni Alejandro.
Pilit pinapanatili ang kalmado. At ang mga bangko, ano ang balita? Mahigpit na po sila sa atin, sir. Hindi na po nila ipoproseso ang loan natin para sa bagong proyekto. Mukhang may nagmamanipula sa kanila. Hindi na kailangan pang sabihin kung sino. Si Patricia, ang pamilya Aragon. Ang mga salita niya ay hindi lang banta. Ito ay isang sumpa. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, naalala ni Alejandro ang mukha ni Carmen. Ang tibay nito nang panindigan niya ang anak. Alam niyang kailangan niya ng lakas. At ang lakas na yon ay hindi niya mahahanap sa loob ng kanyang pamilya. Isang araw, habang papalabas si Carmen sa isang ahensya na muling tumanggi sa kanya, nakita niya si Alejandro. Nakasandal ito sa kanyang kotse, mukhang pagod. Ang mga mata ay may bakas ng pag-aalala. "Carmen," bati ni Alejandro. Ang boses ay mababa. "Kumusta ka?" Nagulat si Carmen. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Alejandro. "Ayos lang po, Sir Alejandro. Ikaw po, balita ko. May problema po kayo sa company." "Hindi lang ako ang may problema, Carmen," sagot ni Alejandro. Tumingin sa kanya ng diretso. "Alam kong nawalan ka rin ng trabaho at alam kong may kinalaman yon sa pamilya Aragon." Diniyuko ni Carmen ang kanyang ulo. "Opo, sir. Paulit-ulit po akong tinatanggihan. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin." Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, puno ng kapaitan. "Carmen, kailangan nating labanan ito," sabi ni Alejandro. Ang boses ay may seryosong tono. "Hindi natin pwedeng hayaan ang mga Aragon na sirain tayo. Kailangan nating magtulungan." Nag-alinlangan si Carmen. "Pero sir, paano po? Wala po akong pera. Wala po akong kapangyarihan. Isa lang po akong simpleng katulong." Napabuntong hininga si Alejandro. "Hindi mo kailangan ng pera o kapangyarihan para labanan ang mali, Carmen. Ang kailangan mo ay tapang at alam kong mayroon ka niyon." Tiningnan ni Carmen ang kanyang palad. Naalala niya ang bigat ng sampal ni Patricia. Naalala niya ang takot sa mata ni Mia. Ang pangarap niya para sa anak niya. Tama si Alejandro. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya hahayaang yurakan ang kanyang dangal. "Sige po, Sir Alejandro," sabi ni Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng determinasyon. "Anuman po ang maipagtutulong ko, handa po ako." Ngumiti si Alejandro, isang ngiti na may pag-asa. "Salamat, Carmen. Malaking tulong na yan." Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Mia, hinaplos ni Carmen ang buhok ng kanyang anak. Hindi na siya iiyak sa takot. Iiyak siya sa galit at sa determinasyon. Handa siyang lumaban, hindi na para sa sarili niya lamang, kundi para sa anak niya, para sa kanilang dalawa. Ang pagpayag ni Carmen na makipagtulungan ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Alejandro. Hindi ito simpleng usapin ng paghihiganti. Ito ay usapin ng prinsipyo, ng dangal, ng paglaban sa mali. Ngunit saan sila magsisimula? Ang pamilya Aragon ay tila may tentacle sa bawat sulok ng lipunan at ang kanilang kapangyarihan ay napakalawak. "May kilala akong abogado, Sir Alejandro," sabi ni Carmen ng sumunod na araw habang nagkakape sila sa isang maliit na karinderya. "Matagal na siyang kaibigan ng pamilya namin, si Tatay Rodel. Alam kong matulungin siya at matalino." Nag-alinlangan si Alejandro. "Isang abogado? May kakayahan ba itong lumaban sa legal team ng mga Aragon?" Ngunit wala silang ibang opsyon. "Sige, Carmen, pakiusapan mo siya. Kailangan natin ng kahit sinong makakatulong." Kinabukasan, magkasama silang nagtungo sa maliit at lumang law office ni Tatay P. Rodel. Ang opisina ay hindi kasing ganda ng mga law firm sa Makati, ngunit malinis at may kaayusan. Sinalubong sila ng isang matandang lalaki na may salamin sa ilong at mabait na ngiti. Agad niyang niyakap si Carmen. "Carmen, matagal na rin ah. Sino itong kasama mo?" Bati ni Tatay Rodel
Ang boses ay malumanay. Si Sir Alejandro Montelibre po, Tatay Rodel. Siya po ang amo ko dati. Sagot ni Carmen. Medyo nahihiya. May malaking problema po kasi kami. At naisip ko po kayo ang makakatulong. Pinaupo sila ni Tatay Rodel. Ikinuwento ni Carmen ang nangyari mula sa sampal ni Patricia hanggang sa pagkawala niya ng trabaho at ang mga problema sa company ni Alejandro. Tahimik na nakikinig si Tatay Rodel. Paminsan-minsan ay tumatango. Ang kanyang mga mata ay matalim. Kaya po Tatay Rodel, kailangan po namin ng tulong. Alam po namin na may kinalaman ng pamilya Aragon dito. Pagtatapos ni Alejandro, huminga ng malalim si Tatay Rodel. Ang mga Aragon. Hindi na ako nagulat. Matagal na silang may ganyan. Meron akong natatandaan na kaso noong araw. Medyo pareho sa sitwasyon ninyo. Nagkatinginan sina Carmen at Alejandro. Ano po iyon, Tatay Rodel? Tanong ni Carmen. Hindi ko na masyadong maalala ang detalye, Carmen. Sagot ni Tatay Rodel, bahagyang napayuko. Matagal na yon, ngunit tanda ko, may mga lupain na sa pilitang kinuha mula sa mga mahihirap at may mga taong nawalan ng bahay at hanap buhay. Ang kasong yon, tinakpan. At ang pamilya Aragon ang nakinabang. Hindi man malinaw ang detalye, ngunit ang sinabi ni Tatay Rodel ay nagbigay ng kirot sa puso ni Carmen. Ramdam niya ang sakit ng mga taong nawalan. May maipapayo po ba kayo sa amin, Tatay Rodel? Tanong ni Alejandro. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay mangalap tayo ng ebidensya, sabi ni Tatay Rodel. Tignan natin ang mga transaksyon ng company ninyo, Alejandro. Siguradong may makikita tayo dyan. At Carmen, baka may alam kang impormasyon sa loob ng bahay ng mga Montelibre, kahit ano lang na nakita mo o narinig mo na may kinalaman sa kanila. Nagsimula silang magtrabaho. Si Alejandro ay abala sa pagsusuri ng mga dokumento ng kanyang company, naghahanap ng mga anomalya. Si Carmen naman ay nag-iisip, pilit inaalala ang mga bagay na maaaring narinig o nakita niya sa mga taong nagtatrabaho sa Montelibre, lalo na tungkol sa mga Aragon. Habang magkasama silang naghahanap, unti-unting lumalalim ang pag-unawa ni Alejandro sa buhay ni Carmen. Nalaman niya ang tungkol sa mga sakripisyo nito para kay Mia. Ang kanyang nakaraan na puno ng sakit nang iwan siya ng ama ni Mia dahil sa kanilang mahirap na kalagayan. Ang kanyang pagiging kimi ay hindi kahinaan, kundi isang pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Bakit mo pa rin kinaya, Carmen? Tanong ni Alejandro isang hapon habang nagbabasa sila ng mga lumang balita sa internet. Tumingin sa kanya si Carmen, ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit may pagtatago ng lakas. Para po kay Mia, Sir Alejandro. Para po hindi niya maranasan ang naranasan ko. Ang maipagtabuyan, ang baliwalain. Nakaramdam ng matinding paghanga si Alejandro. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang katulong. Isa siyang mandirigma. At unti-unting, ang paghanga na iyon ay nagsimulang magbago, maging isang bagay na mas malalim. Sa kabilang banda, si Tatay Rodel ay naghahanap din sa kanyang mga lumang kaso. Isa-isa niyang binuksan ang mga folder na may alikabok, umaasang makakahanap ng kahit anong pahiwatig. At pagkatapos, nakakita siya ng isa. Isang kaso noong 20 taon na ang nakakaraan. Ang pangalan ng pamilya Aragon ay malinaw na nakasulat doon. Ito pala, bulong ni Tatay Rodel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang binabasa ang mga detalye. Hindi ko akalaing muling magkikita tayo mga Aragon. At ngayon, may kasama na akong lalaban. Ang tawag ni Tatay Rodel ay nagpakabog sa dibdib ni Carmen. May nakita raw siyang mahalagang dokumento. Agad silang nagtungo ni Alejandro sa opisina ng matandang abogado. Kapwa kinakabahan at umaasa. Pagdating nila, nakita nila si Tatay Rodel, nakasandal sa kanyang mesa, ang kanyang mukha ay seryoso
at may bahid ng kalungkutan. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang isang tumpok ng mga lumang papel at litrato. Tatay Rodel, ano po ang nakita ninyo? Tanong ni Carmen, halos pabulong. Huminga ng malalim si Tatay Rodel. Carmen, Alejandro, ito ay tungkol sa kasong nabanggit ko sa inyo. Ang kasong kinasangkutan ng mga Aragon noon. Pero hindi lang ito simpleng kaso ng lupa. Ito ay personal. Kinuha ni Tatay Rodel ang isang lumang litrato. Makikita rito ang isang mas batang Tatay Rodel, nakangiti, yakap ang isang magandang babae at isang sanggol. Ito ang asawa ko, si Luisa, at ang anak naming si Rico. Noong panahong iyon, masaya kami. Simpleng buhay, pero puno ng pagmamahalan. Nagsimula si Tatay Rodel, ang kanyang boses ay tila may sakit. Nagtatrabaho ako noon bilang isang maliit na abogado, tumutulong sa mga kapuspalad. Ikinuwento niya ang nangyari. Kung paano sinubukan ng pamilya Aragon na bilhin ang lupain ng kanilang komunidad sa napakamurang halaga. Nang tumanggi ang mga residente, ginamitan sila ng dahas at impluensya. Si Tatay Rodel ang nanguna sa paglaban. Lumaban kami, Carmen, Alejandro. Ipinaglaban namin ang aming karapatan. Ngunit ang mga Aragon, ginamitan kami ng lahat ng klase ng pananakot at panunuhol. Patuloy niya, nanginginig ang kamay. Nawala ang kaso, nawala ng tirahan ang maraming tao. At ang asawa ko, hindi niya kinaya. Sa stress at sakit ng loob, nagkasakit siya ng malubha. At namatay. Napuno ng luha ang mga mata ni Carmen. Hindi niya sukat akalain na ganito kalalim ang koneksyon ni Tatay Rodel sa pamilya Aragon. Ang sakit at pait sa boses ng matanda ay kumurot sa kanyang puso. Ang anak ko, si Rico. Lumaki siyang may galit sa mga Aragon. Umalis siya ng bansa, ayaw nang maalala ang nangyari. Ito ang pamilya Aragon na kilala ko. Walang awa, walang konsensya. Pagtatapos ni Tatay Rodel, pinunasan ng luha sa kanyang pisngi. Kaya nang sabihin mo sa akin ang nangyari, Carmen, hindi ako nagulat. At ngayon, meron akong rason para labanan sila muli. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa asawa ko at sa mga taong nawalan. Nagkatinginan sina Carmen at Alejandro. Ang bigat ng impormasyong yon ay dumagan sa kanila. Hindi na lang ito tungkol sa kanilang personal na laban, kundi sa isang mas malaking laban para sa katarungan. Tatay Rodel, salamat po sa pagtitiwala. Sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Hindi po namin hahayaan na masayang ang pagkakataong ito. Tama po, dugtong ni Carmen. Lalaban po tayo. Para po kay Aling Luisa at para po sa lahat ng biktima ng mga Aragon. Mula noon, mas naging seryoso at personal ang kanilang laban. Nagtipon sila ng mga ebidensya, sinuri ang mga lumang kaso, at naghahanap ng mga taong maaaring maging saksi. Mas detalyado ang plano nila at mas maingat. Isang gabi, matapos ang maghapong pagtatrabaho, nagpapahinga sina Carmen at Alejandro sa isang parke. Pinagmasdan ni Alejandro si Carmen habang nakikipaglaro ito kay Mia. Ang ngiti ni Carmen, ang tawa ni Mia, ay tila bumubura sa lahat ng hirap at pagod. Carmen, tawag ni Alejandro. Lumingon si Carmen. Bakit po, Sir Alejandro? Alejandro na lang, sabi ni Alejandro, ngumiti ng bahagya. Hindi na tayo amo at katulong ngayon. Magkasama tayo sa laban na ito. Namula si Carmen. Sige ni Alejandro. May ngiti sa labi ni Alejandro. Alam mo, Carmen, sa lahat ng nangyari, may isang bagay akong natutunan, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tapang na ipaglaban ang tama at sa pagmamahal sa pamilya. Naramdaman ni Carmen ang init sa kanyang puso. Ang mga salita ni Alejandro ay tila bumubura sa lahat ng pagdududa niya sa sarili. Sa parehong gabi, nakita si Patricia sa balita.
nakangiti at nagbibigay ng panayam tungkol sa isang bagong charity project ng kanilang pamilya na umano'y para sa mga mahihirap. Ang kanyang boses ay matamis at puno ng kaplastikan. Ang pamilya Aragon ay palaging nangunguna sa pagtulong. Kami ay naniniwala sa kapangyarihan ng pagbibigay, sabi ni Patricia sa TV. Napahigpit ang hawak ni Carmen sa remote control. Mga sinungaling, bulong niya. Tiningnan ni Alejandro ang TV pagkatapos ay tumingin kay Carmen. Ang desisyon niya ay matatag. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang kasinungalingan ng mga Aragon. Ang pagkakaugnay ni Tatay Rodel sa pamilya Aragon ay nagbigay ng bagong direksyon sa kanilang investigasyon. Kailangan nilang mahanap ang mga lumang kasamahan ni Tatay Rodel, ang mga taong biktima rin ng mga Aragon, upang patunayan ang kanilang mga krimen. Ito ang susi. May kilala akong isa, Carmen, sabi ni Tatay Rodel. Si Mang Tonyo. Isa siya sa mga unang inagawa ng lupa. Alam kong nagtatago siya ngayon, takot sa mga Aragon, pero baka mapaniwala natin siyang magsalita. Ang lokasyon ni Mang Tonyo ay isang liblib na baryo sa Batangas, malayo sa syudad. Delikado ang pagpunta roon, lalo na kung malalaman ng mga Aragon, ngunit hindi na sila maaaring umatras. Ako na ang pupunta, sabi ni Alejandro. Mas ligtas ako dahil hindi nila ako masyadong kilala sa mga gawaing ganyan. Sasama ako, Alejandro, mariing sabi ni Carmen. Kailangan nating magtulungan. At mas makakapagtiwala si Mang Tonyo sa akin dahil alam niyang galing din ako sa hirap. Sa huli, pumayag si Alejandro. Isang umaga, maaga silang umalis. Nagpanggap na magkasintahan na nagbabakasyon. Ang bawat liko sa kalsada, ang bawat mataong lugar, ay nagbigay sa kanila ng kakaibang kaba. Nang makarating sila sa baryo, agad nilang hinanap ang bahay ni Mang Tonyo. Isang maliit na kubo na nakatago sa gitna ng mga puno. Kinatok ni Carmen ang pinto. Ang kanyang puso ay kumakabog. Mang Tonyo? Ako po si Carmen. Kaibigan po ako ni Tatay Rodel. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na may malalim na mga mata ang sumilip. Nang makita niya si Carmen at pagkatapos ay si Alejandro, halatang nag-aalangan siya. Wala akong alam, sabi ni Mang Tonyo. Pilit na isasara ang pinto. Mang Tonyo, pakiusap po, sabi ni Carmen. Alam po namin ang nangyari sa inyo. Si Tatay Rodel po ang nagsabi. Gusto po naming tulungan kayo. Gusto po naming makamit ang katarungan. Sa loob ng halos 1 oras, pilit nilang kinumbinsi si Mang Tonyo. Ikinuwento nila ang kanilang sitwasyon, ang pakikipaglaban nila sa mga Aragon. Sa huli, sa pagkakita sa sinseridad ni na Carmen at Alejandro, pumayag si Mang Tonyo na magsalita. Habang nagkukwento si Mang Tonyo, may biglang humintong sasakyan sa labas ng bahay. 3 lalaki, may matitigas na mukha ang bumaba. Nakita nila sina Carmen at Alejandro. Sila na yan, sigaw ng isa sa mga lalaki. Hindi kayo makakatakas. Nagkatinginan sina Carmen at Alejandro, puno ng takot. Takbo! Sigaw ni Alejandro. Nagmadali silang tumakbo sa likod ng bahay, sumuong sa mga masukal na halaman. Ang mga lalaki ay sumusunod sa kanila. May hawak na mga patalim. Habang tumatakbo, nadapa si Carmen. Hindi siya makabangon. Humabol ang isa sa mga lalaki. May hawak na kahoy. Carmen! Sigaw ni Alejandro. Walang pag-aalinlangan. Lumundag si Alejandro at hinarang ang tama. Tinamaan siya sa braso. Ang sakit ay parang kidlat, ngunit mas matindi ang takot niya para kay Carmen. Nang makita ni Carmen na nasaktan si Alejandro, tila may nagtulak sa kanya. Sa kabila ng takot, bumangon siya at kumuha ng malaking bato. Ibinato niya ito sa lalaki na agad namang natumba. Nagmadali silang tumakbo hanggang sa makarating sila sa kalsada. May nakita silang dumadaang bus at agad sumakay. Ang mga lalaki ay naiwan, hindi na nakahabol. Sa loob ng bus, pawis na pawis at humihingal sina Carmen at Alejandro. Tiningnan ni Carmen ang braso ni Alejandro na dumudugo.
Ayos ka lang, Alejandro? Tanong ni Carmen, puno ng pag-aalala. Ayos lang ako, Carmen. Sagot ni Alejandro, pilit nang ngumiti. Salamat sa'yo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila may isang spark na nangyari. Ang lahat ng takot, ng pagod, ay naglaho, napalitan ng isang kakaibang init. Dahan-dahang lumapit si Alejandro at marahang hinalikan si Carmen, isang halik na puno ng paghanga, pagmamahal at pag-asa. Ipinaglalaban natin ang tama, Carmen, bulong ni Alejandro. Ang kanyang noo ay nakadikit sa noo ni Carmen. At ngayon, mas lalo kong alam na tama ang pinili kong laban. Naramdaman ni Carmen ang init ng halik, ang pagdududa niya sa kanyang sarili, ang pagiging kimi niya, ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang matinding pagmamahal at tiwala kay Alejandro. Nang makabalik sila sa syudad, agad nilang dinala si Mang Tonyo kay Tatay Rodel. Ang testimonya niya ay naging isang mahalagang ebidensya, ngunit ang kanilang tagumpay ay sandali lang. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Alejandro, natanggap niya ang isang tawag mula sa kanyang finance manager. Sir, malala na po ang sitwasyon. May hostile takeover na po sa company. Ang mga Aragon po ang nasa likod nito. Hindi na po natin kayang pigilan. Biglang lumamig ang pakiramdam ni Alejandro. Eto na, ang all is lost na sandali. Tinitigan niya ang bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila hindi na nagbibigay ng pag-asa. Nawawala na ang lahat. Naramdaman ni Carmen ang bigat sa kanyang dibdib nang makita niya si Alejandro. Ang dating matatag at kalmadong lalaki ay ngayon ay mukhang nawalan ng pag-asa. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nakatulala. Ang balita tungkol sa hostile takeover ay parang huling sampal sa kanilang mukha. Alejandro, ayos ka lang? Tanong ni Carmen, dahan-dahang lumapit. Napailing si Alejandro, ang kanyang boses ay halos pabulongi. Wala na, Carmen. Wala na ang company. Ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko, mawawala na. Nagkamali ako. Hindi ko dapat sila nilabanan. Nakita ni Carmen ang panginginig sa mga kamay ni Alejandro. Ang takot na yon, ang kawalan ng pag-asa ay nakakahawa. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Hindi ngayon. Nakita niya ang sakripisyo ni Alejandro para sa kanya, ang lakas na ipinakita niya. Ngayon, oras na para siya naman ang magbigay ng lakas. Lumuhod si Carmen sa harap ni Alejandro, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi po kayo nagkamali, Alejandro. Ang paglaban sa tama ay hindi kailanman pagkakamali. Tumingin si Alejandro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Pero Carmen, anong silbi ng tama kung wala nang matitira? Walang company, walang trabaho ang mga maempleyado ko. Hindi ko na sila mapoprotektahan. Pero Alejandro, kayo ang pinili nila, ang pinagkatiwalaan nila. Sabi ni Carmen, ang kanyang boses ay matatag. Ang pinuno ay hindi lang tinitingnan ang kita ng company. Tinitingnan din niya ang kapakanan ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Ang mga empleyado ninyo, naniniwala sila sa inyo. Sa pagiging matuwid ninyo, hindi nyo sila pwedeng iwanan. Ang mga salita ni Carmen ay tumagos sa puso ni Alejandro. Naalala niya ang mga mukha ng kanyang mga empleyado, ang kanilang mga pamilya, ang responsibilidad na kanyang pinanghahawakan. Pero paano, Carmen? Wala na tayong laban, sabi ni Alejandro. Ngunit may bahid na ng pag-asa sa kanyang boses. Mayroon pa, Alejandro, sagot ni Carmen. Ngumiti ng bahagya. Hindi pa tayo talo hanggat hindi tayo sumusuko. Habang nag-uusap sila, tumawag si Tatay Rodel. Alejandro, Carmen, may nakita akong bago. Mayroon silang secret account, isang malaking fund na hindi rehistrado. Sa tingin ko, ito ang ginagamit ng ama ni Patricia sa kanyang mga iligal na transaksyon. Ang balita ay parang ilaw sa dilim. Isang bagong pag-asa. Alam ko na rin kung sino ang nasa likod ng takeover, sabi ni Alejandro.
tumayo mula sa kama. Ang kanyang tinig ay may bagong determinasyon. Si Patricia, gusto niya akong piliting bumalik sa kanya para makuha niya ang lahat. Napakuyom ang kamao ni Carmen. Ang babaeng iyon. Kaya pala ganoon. Hindi natin siya hahayaang magtagumpay, Alejandro, sabi ni Carmen. Lalaban tayo. Nagsimula silang gumawa ng bagong plano. Ngayon, meron silang mas matibay na ebidensya. Ang secret fund ng ama ni Patricia ay maaaring maging susi sa pagbagsak ng buong pamilya Aragon. Si Alejandro, na ngayon ay buo na muli ang loob, ay nagpasya. Isa sa publiko ko ang lahat ng ebidensya na nakalap natin, ang secret fund, ang mga testimonya. Kahit anong mangyari, lalabanan ko sila sa harap ng publiko. Nag-aalala si Carmen. Delikado po yan, Alejandro. Maaari nilang gawing target ang company ninyo at pati na rin tayo. Alam ko, Carmen, sagot ni Alejandro, hinawakan ang kanyang kamay. Pero ito lang ang tanging paraan. Kung gusto nating manalo, kailangan nating ilantad ang katotohanan at kailangan nating magtiwala sa katarungan. Sa huling pagtatangka ni Patricia na kontrolin si Alejandro, tumawag siya. Ang boses nito ay mayabang at puno ng pananagumpay. Alejandro, tapos na ang laro. Nanalo ako. Bumalik ka sa akin. At baka sakaling mailigtas ko pa ang kaunting dignidad mo. Kung hindi, mawawala ang lahat sa'yo. Ngumiti si Alejandro. Isang nangiti na may bahid ng paghamon. Sa tingin mo, Patricia, hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Ibinaba ni Alejandro ang phone. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Handa na siya. Handa na silang lumaban. Hindi para sa pera o kapangyarihan, kundi para sa katarungan, para sa dangal, at para sa pagmamahal. Ang araw ng press conference ay dumating. Ang kanyang dibdib ay kumakabog, ngunit hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Sa likod niya ay si Carmen na may hawak na mahigpit sa kamay ni Mia. Ang presensya nila ay nagbigay sa kanya ng lakas. Umupo si Alejandro sa harap ng mga kamera at nagtitipong mamamahayag. Ang bulwagan ay puno ng ingay, ng mga flash ng kamera. Nandoon din si Tatay Rodel, kalmado at handang sumuporta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagsimula si Alejandro. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ako po si Alejandro Montelibre at narito po ako ngayon para ilahad ang katotohanan. Isang katotohanan na matagal nang pilit na tinatago ng isang pamilyang mayaman at makapangyarihan. Sinimula ni Alejandro ang paglalahad ng mga ebidensya, ang mga dokumento tungkol sa secret fund ng ama ni Patricia Aragon, ang mga transaksyon na nagpapatunay sa kanyang korupsyon, ang mga testimonya ng mga biktima ng pang-aabuso sa lupa, kabilang na ang kwento ni Tatay Rodel, ang mga pagtatangka ni Patricia na sirain ang kanyang company at ang kanyang buhay. Ang bawat salita ay may bigat. Bawat dokumento ay may patunay. Ang bulwagan ay unti-unting napuno ng bulungan ng pagkabigla ng mga mamamahayag. At hindi lang po iyan, patuloy ni Alejandro, tumingin diretso sa kamera, tila kinakausap si Patricia. Personal po akong naging saksi sa karahasan at pang-aabuso ni Miss Patricia Aragon. Hindi niya lang po ako sinubukang manipulahin, kundi sinaktan niya rin po ang isang inosenteng bata at ang kanyang ina na matagal nang naglilingkod sa aming pamilya. Sa likod, humigpit ang hawak ni Carmen kay Mia. Si Mia, na noon ay takot ay ngayon ay matapang na nakatingin sa kanyang mama at kay Alejandro. Ipinakita ni Alejandro ang kopya ng mga police report tungkol sa insidente ng sampal, ang mga larawan ng pasa sa braso niya na tinamo niya sa pakikipaglaban sa mga tauhan ng mga Aragon. Kaya po naniniwala ako na ang pamilya Aragon ay hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan sa lipunan. Ang kanilang yaman ay nabuo sa kasinungalingan, korupsyon at pang-aabuso.
At naniniwala po ako na oras na para sila ay managot sa kanilang mga kasalanan pagtatapos ni Alejandro. Ang bulwagan ay sumabog sa ingay. Mga katanungan mula sa mga mamamahayag ang umalingaw-ngaw. Sa kanyang bahay, si Patricia ay nanonood ng press conference sa TV. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata ay nanlilisik. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kanyang pagtatago, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay unti-unting naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Ang imahe niya bilang isang maganda, mayaman, at respetadong babae ay nadudurog. Hindi ito totoo. Nagsisinungaling sila. Sigaw ni Patricia, binato ang remote control sa TV. Ang kanyang ama, na noon ay nakikinig sa telepono, ay biglang nagbagsak ng tawag. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Sinira mo ang lahat, Patricia. Sinira mo ang pamilya natin. Samantala, sa press conference, nakita ni Carmen ang isang breaking news sa TV screen sa likod ni Alejandro. Senador Aragon, formal na imbestigahan sa kasong korupsyon. Napangiti si Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng saya, tagumpay. Nang matapos ang press conference, bumaba si Alejandro sa entablado. Ang kanyang unang ginawa ay lumapit kina Carmen at Mia. Lumuhod siya at niyakap silang dalawa ng mahigpit. Nagtagumpay tayo, Carmen. Bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nagtagumpay tayo. Niyakap din ni Carmen si Alejandro. Ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng takot ay naglaho. Napalitan ng isang matinding kagaanan at pagmamahal. Si Mia ay nakangiti, masaya. Sa labas ng bulwagan, ang mga pulis ay naroon na. Ang ama ni Patricia ay inaresto. Si Patricia na sinusubukang umalis ay hinarang ng mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi at pagkasira. Ang kanyang dating malaray ng aura ay napalitan ng isang babaeng nawalan ng lahat. Ang pagbagsak ng hari at reyna. Ngunit para kina Carmen at Alejandro, ito ay hindi pagbagsak. Ito ay simula ng bagong buhay. Isang buhay na binuo sa katotohanan, sa dangal, at sa pagmamahal. Ang sumunod na mga linggo ay naging abala para kina Carmen at Alejandro. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Aragon ay nanguna sa lahat ng headline. Ang ama ni Patricia ay napatunayang nagkasala sa kasong korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Si Patricia dahil sa kanyang mga banta at tangkang paninira ay nahaharap din sa mga kaso at sa matinding paghamak ng publiko. Ang kanilang yaman at impluensya na dati pinagmulan ng kanilang pagmamataas ay ngayon ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Para naman kay Alejandro, ang company niya ay unti-unting bumangon. Sa tulong ng kanyang tapang na ilantad ang katotohanan, nakuha niya ang suporta ng publiko at ng mga matuwid na negosyante. Ang kanyang reputasyon ay hindi nasira, bagkus ay lalong tumibay. Siya ay naging simbolo ng katapangan at integridad. Si Carmen, sa kabilang banda, ay nakatanggap ng malaking halaga bilang compensation para sa mga pinsalang dinanas niya at sa kanyang pagiging biktima ng pamilya Aragon. Hindi niya akalain na darating ang araw na magkakaroon siya ng ganoong kalaking halaga. Ngunit mas mahalaga rito, ang katarungang kanyang nakamit. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa terrace ng Montelibre Mansion, nang ngayon ay puno ng bagong buhay, tiningnan ni Alejandro si Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Carmen, alam kong matagal mo ng pangarap ang magkaroon ng sarili mong kainan, sabi ni Alejandro. Gusto kong tulungan kang matupad iyon. Gamitin mo ang compensation mo at kung kulang, tutulungan kita. Gusto kong makita kang masaya at gawin ang gusto mo. Nagulat si Carmen. Ang pangarap niya ay matagal na niyang inililibing sa kanyang puso. Ang magkaroon ng maliit na kainan kung saan siya magluluto ng mga paboritong putahe ng kanyang ina, ang recipe na minana niya. Di talaga po, Alejandro.
Tanong ni Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, Carmen. Masaya akong tulungan ka, sagot ni Alejandro. At gusto kong ang kainan na yon ay maging simbolo ng ating bagong simula. Mula noon, nagsimula silang magplano. Ang pangalan ng kainan, Kusina ni Lola. Isang pagpupugay sa ina ni Carmen at sa mga recipe na nagpasapasa sa kanilang pamilya. Sama-sama silang naghahanap ng lokasyon, bumili ng mga kagamitan, at nagdisenyo ng lugar. Si Mia, sa kanyang murang edad ay masayang-masaya sa ideya ng kanyang mama na magluluto para sa maraming tao. Madalas, tinutulungan pa niya si Carmen sa pagsubok ng mga recipe. Ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw. Habang nagtatayo sila ng kusina ni Lola, unti-unting bumubuo rin sila ng sarili nilang pamilya. Hindi na sila amo at katulong. Sila ay mga kasama sa buhay, sa pagmamahalan, at sa pagtupad ng mga pangarap. Isang hapon, habang abala si Carmen sa kusina, si Alejandro ay tahimik na nakamasid sa kanya. Ang kanyang ngiti, ang kanyang pagiging abala sa pagluluto ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ito ang buhay na pinapangarap niya. Isang buhay na may totoong pagmamahal, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa pagiging totoo at sa pagmamahal sa isa't isa. Nang matapos ang konstruksyon at paghahanda, handa na ang kusina ni Lola para sa kanyang grand opening. Ang kainan ay maliit lang, ngunit napakalinis, maliwanag, at may amoy ng masarap na lutong bahay. Ang bawat sulok ay pinupuno ng pagmamahal at pag-asa. Ang ganda po, Mama! Sigaw ni Mia, tumatalon sa tuwa. Ngumiti si Carmen, niyakap ang kanyang anak. Salamat, anak ko. Salamat sa inyong dalawa. Sa bisperas ng opening, habang nagche-check sila ng huling detalye, tumunog ang pinto. May pumasok na isang lalaki, matangkad, mayaman ng pananamit, at may bakas ng pamilyar na mukha. Napako ang tingin ni Carmen sa lalaki. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang mga alaala ay nagbalik. Ang kanyang nakaraan, ang ama ni Mia. Carmen, sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay tila may pagtataka at pagsisisi. Ikaw nga, ang pangalan na yon. Ang boses na yon. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, ngunit ang bawat tunog ay pamilyar pa rin sa pandinig ni Carmen. Tumayo si Marco, ang ama ni Mia, sa pintuan ng kusina ni Lola. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Marco? Halos pabulong na tanong ni Carmen. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga alaala ng sakit, ng pagtataboy, ay bumalik ng ubod ng bilis. Ang kanyang mundo ay tila umikot. Carmen, ikaw nga! Sabi ni Marco. Lumapit ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng panahon, ngunit ang mga mata ay may parehong kulay na natatandaan ni Carmen. Narinig ko ang balita, ang tungkol sa iyo at sa Montelibre. Hindi ko akalaing hindi na natuloy ang sasabihin ni Marco. Ang kanyang tingin ay napunta kay Mia, na noon ay lumabas mula sa kusina. May hawak na maliit na apron. Napatigil si Mia, nakatingin sa estranghero. Mia! Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay tila may sakit. Sino po kayo? Tanong ni Mia, inosente at puno ng pagtataka. Bago pa man makasagot si Carmen o si Marco, lumabas si Alejandro mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit matalim ang tingin. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ni na Carmen at Marco. Agad niyang nahulaan kung sino ang lalaki. May kailangan ka ba, sir? Tanong ni Alejandro. Tumayo sa tabi ni Carmen, tila isang pader na nagpoprotekta. Tumingin si Marco kay Alejandro at pagkatapos ay muli kay Carmen. Nakita niya ang pagiging malapit ng dalawa. Ako si Marco Reyes, sabi ni Marco, diretsong tiningnan si Alejandro. Ang ama ni Mia. Bumagsak ang katahimikan. Niyakap ni Carmen ng mahigpit si Mia, na ngayon ay kumakapit na sa kanyang palda. Umalis ka, Marco.
Malamig na sabi ni Carmen. Wala kang karapatan dito. Carmen, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakiusap ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko. Nalaman ko ang tungkol sa inyo at gusto kong bumawi. Gusto kong makilala ang anak ko. Pinigilan ni Alejandro si Carmen nang susubukan na nitong magsalita. Kailangan natin itong pag-usapan ng maayos, Carmen. Hindi rito at hindi ngayon. Sa huli, pumayag si Carmen. Nagtakda sila ng pagpupulong sa isang neutral na lugar kinabukasan. Ang gabi ay naging mahaba at puno ng pag-iisip para kay Carmen. Ang pagbabalik ni Marco ay isang sugat na muling binuksan. Ang mga alaala ng pagtataksil, ng kahihiyan, ay nagtulak sa kanya na maging mapanghinala. Ayos ka lang ba, Carmen? Tanong ni Alejandro habang magkasama sila sa kusina ni Lola. Matapos makatulog si Mia, napabuntong hininga si Carmen. Hindi ko alam, Alejandro. Akala ko, nalimutan ko na ang lahat. Akala ko, ayos na ako. Pero, bakit ngayon pa siya bumalik? Hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Carmen. Marahan. Hindi ka na mag-isa, Carmen. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Alam kong mahirap ito, pero kailangan nating isipin ang kapakanan ni Mia. Sa sumunod na araw, nagpulong sila kina Carmen, Alejandro at Marco, kasama si Tatay Rodel bilang tagapamagitan. Ikinuwento ni Marco ang kanyang kwento, kung paano siya pinilit ng kanyang pamilya na iwanan si Carmen dahil sa kanilang estado sa buhay, kung paano niya pinagsisihan ang bawat desisyon niya, na ngayon ay mayroon na siyang sariling business at nais niyang bumawi sa lahat ng pagkukulang niya kay Mia. Gusto kong maging bahagi ng buhay ni Mia, Carmen, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang desisyon ay nasa kamay ni Carmen. Ang kanyang puso ay nahati. Ang galit ay naroon pa rin. Ngunit nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Marco. Samantala, habang abala sila sa personal na issue, isang lihim na mensahe ang nakarating kay Alejandro. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng screenshot ng isang email mula sa account ni Patricia. Ang email ay para sa isang dating tauhan ng mga Aragon at ang nilalaman nito ay nagpapahiwatig ng isang huling plano para guluhin ang grand opening ng kusina ni Lola. Hindi pa siya sumusuko. Bulong ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang pagbabalik ni Marco ay tila isang diversion. Ang tunay na kaaway ay naghihintay sa anino. Ang pagbabalik ni Marco at ang huling banta ni Patricia ay tila dalawang magkaibang bagyo na sumasalubong sa buhay ni na Carmen at Alejandro. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na silang harapin ang lahat. Agad na ipinakita ni Alejandro kay Carmen ang email ni Patricia. Ang galit ay muling sumiklab sa mga mata ni Carmen. Hindi pa talaga siya titigil, mariing sabi ni Carmen. Kaya nga kailangan nating maging handa. Sagot ni Alejandro. Hindi niya maaaring sirain ang araw na ito. Hindi niya maaaring sirain ang pangarap mo, Carmen. Agad silang nagpulong kay Tatay Rodel. Ang plano ni Patricia ay simple. Magpakalat ng mga maling balita tungkol sa kalinisan ng kusina ni Lola at posibleng magpadala ng mga tauhan para guluhin ang grand opening. Nais niyang sirain ang reputasyon ng kainan bago pa man ito makapagsimula at pahihiyain sina Carmen at Alejandro sa harap ng publiko. Kailangan nating ipaalam sa media, kailangan nating maging transparent. Payo ni Tatay Rodel. Kung may mangyaring masama, dapat alam ng lahat na gawa ito ng mga Aragon. Habang abala sila sa paghahanda para sa huling laban, kailangan din nilang harapin ang isyu ni Marco. Matapos ang mahabang pag-uusap sa tulong ni Tatay Rodel, nagpasya si Carmen na bigyan si Marco ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay ni Mia. Ngunit sa kanyang mga kondisyon,
Si Mia ay dapat na maligaya at ligtas at hindi ito makakaapekto sa kanyang kasalukuyang buhay kasama sina Carmen at Alejandro. Gusto kong malaman ni Mia na may ama siya, sabi ni Carmen kay Marco. Pero ang pamilya namin ay nandito. Ikaw ang umalis at kailangan mong tanggapin iyon. Buong pagpapakumbaba na tinanggap ni Marco ang kondisyon ni Carmen. Nakita niya ang pagmamahalan sa pagitan ni na Carmen at Alejandro at ang saya ni Mia sa piling nila. Salamat Carmen, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Salamat sa pagkakataon at masaya ako para sa inyo, sa inyong pamilya. Kinabukasan, ang araw ng grand opening ng kusina ni Lola. Ang hangin ay puno ng kaba at pag-asa. Maaga pa lang, marami ng tao ang dumating, mula sa mga dating kasamahan ni Carmen hanggang sa mga bagong kaibigan at ilang mamamahayag na inimbitahan ni Alejandro. Nang magsimula ang seremonya ng pagbubukas, may biglang dumating na dalawang lalaki, nagpapanggap na mga health inspector. Nagsimula silang maghanap ng kung ano-anong depekto, pilit na naghahanap ng butas sa kalinisan ng kainan. Ngunit handa na sina Alejandro at Carmen. Ipinakita ni Alejandro ang lahat ng permits at certifications ng kusina ni Lola. Nagpakita rin si Tatay Rodel ng mga dokumento na nagpapatunay na ang mga inspektor ay tauhan ng mga Aragon. Ito po ang huling tangka ng pamilya Aragon na sirain ang pangarap ni Miss Carmen de los Reyes, matatag na sabi ni Alejandro sa mga mamamahayag. Ngunit hindi po sila magtatagumpay. Ang kusina ni Lola ay binuo sa pagmamahal at dedikasyon. Mga mamamahayag ay nag-interview sa mga pekeng inspektor at ang katotohanan ay mabilis na kumalat. Ang pagtatangka ni Patricia na guluhin ang opening ay muling bumalik sa kanya na nagdulot pa ng mas matinding paghamak ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Marco. Hindi siya para guluhin, kundi para suportahan. Ngumiti siya kina Carmen at Alejandro at binati si Mia. Isang patunay na ang kapatawaran ay posible at ang pagmamahal ay may iba't ibang anyo. Nang matapos ang insidente, nagpatuloy ang grand opening. Ang mga tao ay nagpalakpakan, sumuporta. Ang kusina ni Lola ay naging simbolo ng paglaban at pagtatagumpay. Sa huling bahagi ng seremonya, kinuha ni Alejandro ang mikropono. Tiningnan niya si Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngayon po, gusto kong magpasalamat sa isang espesyal na tao. Isang babaeng nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng tapang, ng dangal, at ng pagmamahal. Carmen, salamat sa iyo. Salamat sa pagiging lakas ko. At ngayon, gusto kong sabihin sa iyo. Lumuhod si Alejandro sa harap ni Carmen. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Carmen de los Reyes, mamahalin mo ba ako at magiging aking asawa at magiging tunay na ina ni Mia sa lahat ng araw ng ating buhay? Napatakip si Carmen sa kanyang bibig. Ang mga luha ay umaagos. Si Mia ay tumalon sa tuwa. Opo, opo Alejandro, sigaw ni Carmen. Nagsigawan ang mga tao, nagpalakpakan. Niyakap ni Alejandro si Carmen at pagkatapos ay si Mia. Sa pagkakataong yon, hindi na siya ang mayaman na Montelibre at hindi na siya ang simpleng katulong. Sila ay isang pamilyang binuo sa pagmamahal, sa katapangan, at sa pagtindig para sa tama. Ang araw ng kasal. Ang araw na matagal nang inakala ni Carmen na hinding-hindi na darating. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ngunit sa mga mata ni Alejandro, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Si Mia, bilang flower girl, ay masayang-masaya. Hawak ang basket ng mga bulaklak. Sa isang maliit na simbahan, sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan, kabilang na si Tatay Rodel na ngayon ay tila nakahanap ng kapayapaan, at maging si Marco na nakatingin
Mula sa malayo na may bahid ng sinseridad, sila ay nagpalitan ng sumpaan. Ang kanilang mga salita ay hindi lang pangako, kundi patunay ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at pagsubok. Pinapangasawa ko ang isang babaeng nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Ang isang babaeng nagpakita sa akin na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Carmen, mahal kita. Maring sabi ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Alejandro, mahal kita, sagot ni Carmen. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Ipinapangako kong mamahalin ka, igagalang, at pagsisilbihan sa hirap at ginhawa. At ipinapangako kong mamahalin at poprotektahan ko si Mia hanggang sa aking huling hininga. Matapos ang seremonya, nagtungo sila sa kusina ni Lola para sa isang simpleng salo-salo. Ang kainan, na dati pangarap lang, ay ngayon ang naging simbolo ng kanilang pagmamahalan at ng kanilang bagong simula. Puno ito ng tawa, ng masasarap na amoy ng lutong bahay, at ng mainit na pagtanggap. Si Carmen, suot ang kanyang apron, ay masayang nagluluto. Ang bawat putahe ay may kwento, may alaala. Si Mia ay tumutulong sa paghain. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Si Alejandro ay nakamasid sa kanila. Ang kanyang puso ay puno ng kaganapan. Naramdaman ni Carmen ang kapayapaan. Ang lahat ng hirap, ng sakit, ng pagdurusa ay naglaho. Pinalitan ng pagmamahalan, ng pagtanggap, at ng pamilya. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, tahimik silang umupo sa isang sulok ng kusina ni Lola. Nandoon si Mia, abala sa pagguhit. Alam mo, Carmen, nagsimula si Alejandro. Hinawakan ng kamay niya. Dati, ang akala ko, ang buhay ko ay tungkol sa pagpapalago ng Monte Libre. Tungkol sa pagpapanatili ng pangalan, ng yaman, pero mali pala ako. Tiningnan ni Carmen si Alejandro. Ang buhay ko ngayon, Carmen, ay tungkol sa'yo, tungkol kay Mia, tungkol sa pamilyang ito na binuo natin. At masaya ako, mas masaya ako ngayon kaysa kailanman. Patuloy ni Alejandro ngumiti. Ako rin, Alejandro, sagot ni Carmen. Pinisil ang kanyang kamay. Akala ko, ang buhay ko ay nakatadhana na sa hirap. Akala ko, hanggang katulong na lang ako. Pero dumating ka. Niyakap ni Alejandro si Carmen at pagkatapos ay nilapitan si Mia at niyakap din. Ang tatlo ay magkasama, isang pamilya. Hindi na mahalaga ang kanilang pinagmulan, ang kanilang mga nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na kanilang bubuuin. Ang kusina ni Lola ay hindi lang isang kainan. Ito ay naging tahanan ng puso. Isang lugar kung saan ang pagmamahal ay niluluto sa bawat putahe. Kung saan ang mga kwento ay ibinabahagi at kung saan ang mga pangarap ay nagiging totoo. Sa huling pagtingin ni Carmen sa labas ng kusina ni Lola, sa mga taong naglalakad, sa mga pamilyang nagtatawanan, alam niya na ang kanyang kwento ay isang patunay. Na ang dangal ng tao ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto. Na ang pag-ibig ay hindi pinipili base sa estado sa buhay at na ang katarungan ay laging mananaig basta't may mga taong handang lumaban para dito. Sila, si Carmen, Alejandro at Mia ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay matatagpuan sa pinakasimpleng paraan sa mga puso na handang magsakripisyo, magpatawad, at lumaban para sa tama. Ang kanilang pamilya ay hindi binuo ng dugo, kundi ng pagmamahal na pinatatag ng pagsubok at ng mga aral na itinuro ng buhay. At dito nagtatapos ang kwento nina Carmen, Alejandro at Mia, isang pamilyang binuo ng pag-ibig at katapangan. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Ang paglalakbay sa pagbuo ng kwentong ito ay puno ng damdamin. Bawat kabanata
ay isinulat ng may pag-asa, pagkabigo, at muling pagbangon. Ramdam namin ang bawat sampal, ang bawat luha, at ang bawat ngiti ni na Carmen at Alejandro. Maraming beses kaming napaisip, paano nga ba mahahanap ang liwanag sa gitna ng dilim? Paano nga ba mananaig ang katotohanan laban sa kapangyarihan? Ngunit sa bawat pagsubok, lumalabas ang ganda ng pagkatao, ang tibay ng pagmamahal. Nais naming ipaalala sa inyo na ang pag-ibig ay hindi pinipili base sa estado sa buhay, kundi sa katapatan at sa tapang na ipaglaban ang tama. Ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman, at ang pag-asa, kailanman, ay hindi dapat mawala sa ating mga puso. Naway ang kwento ni na Carmen at Alejandro ay maging inspirasyon na anumang hirap ang dumating, anumang pagsubok ang harapin. Basta't may pagmamahal at paninindigan, mayroon tayong lakas na bumangon at lumikha ng sarili nating masayang pagtatapos. Maraming salamat muli sa paglalakbay na ito kasama namin. Naghihintay kami sa inyong mga reaksyon at kuro-kuro sa comment section. Anong bahagi ng kwento ang tumatak sa inyo? Anong damdamin ang inyong naramdaman? Hanggang sa muli, mga kapuso.